Today we celebrate the solemnity of the most holy and body and blood of Jesus Christ. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Hesus Kristo, o mas kilala sa tinatawag nating selebrasyon ng Corpus Christi Sunday. Corpus, body, katawan. Christi, of Christ, the body of Christ. Pinapahalagan natin ang ating selebrasyon bilang pagkakaisa ng ating simbahan, ang banal na Eukaristiya. Marami pong pangalan ang ating selebrasyon. Banal na Eukaristiya, a thanksgiving, a holy sacrifice of the Mass, Holy Mass, a thanksgiving of our celebration, etc., etc. Pero sa lahat ng ating pangalan ng Banal na Eukaristiya, ng ating Santa Misa, ang pinakapaborito ko ay ang selebrasyon ng pagkakaisa, Holy Communion. And the invitation for us, dear brothers and sisters, as we receive Jesus in the Holy Communion, in the sacrifice of Holy Eucharist, God is inviting us to be united to God and to be united with our brothers and sisters as one holy Catholic and Apostolic Church. Komunyo sa Diyos, komunyo sa bawat nating kapatid ni Kristo. So the question is today, how to have a good komunyo for each other? Paano magkakaroon ng pagkakaisa, pagtitipon, at pagkakaunawa sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo? Tatlong T, 3 T's for us to truly live a communion in our church. Himay-himay natin. The first way for us to truly live a life of communion sa ating simbahan is think, pag-iisip. Sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan natin na nag-aaral ngayon, may 4 na C na problema na hinaharap. Makakarelate dito, panigurado ang mga teachers. There are 4 C's that our students of now are having challenges. 4 na C. At ano yun? Una, composition. Hirap magsulat. Pangalawa, critical thinking. Hirap mag-isip. Ikatlo, comprehension. Mabagal makagets. Hindi na nakakaintindi masyado. Ika-4, character. Ulitin ko. Composition, hirap nang magsulat. Dati, nung panahon namin, meron pa yung tinatawag na composition notebook. Pagsusulat ka ng teacher mo, ano experiences mo nung bakasyon, o kung sino yung paboritong mong kaibigan, o ano ang favorite hobbies mo. Tuturuan ka ng margin, tuturuan ka ng capitalization, tuturuan ka ng grammar, tuturuan ka ng paano magsulat with proper punctuation. Requirement yun dati. Ngayon wala na. Composition. Try nyo pagsulat ng mga anak ninyo kung kaya nilang magsulat na hindi ginagamit ang kanilang laptop or any devices, just a pure paper. Kung hirap na sila doon, it checks the first C, composition. The second is critical thinking. Hirap nang mag-isip ng ideya. Wala ng innovation, wala ng creativity. The third is comprehension. Hirap makagets, slow. Ang ika-4 ay character. Yun yung 4 na hinaharap ng mga kabataan natin ngayon. Pero, hindi lang yan para sa mga bata. Pati rin din sa mga tumatandang paurong. At ano ang problema? Hirap mag-isip. Sa paanong pamamaraan? Ay lalo na ngayon sa panahon natin, pag tayo'y nakakatanggap ng isang balita, hindi tayo masyadong nakakapag-isip ng mabuti. Inuuna ang emosyon bago ang pag-iisip. Si Socrates, not the bishop, but the philosopher, also have experienced such matter.
may dumating sa kanya na balita mula sa kaibigan niya, pero tinanong niya ito sa acronym name ng THINK. T-H-I-N-K. Think. At sa paano pamamaraan, sinabi niya, is it true? Is it honest? Is it inspiring? Is it noble? Is it kind? Tayo, pag nakaka-receive tayo ng balita sa ating mga kaibigan, o kapag kayo gumagamit ng cellphone na nag-check ng social media, check nyo itong 5 ito. Is it true? Mamaya hindi pala. Is it honest? Nagsasabi ba ng tapat? Is it inspiring? O baka nakakasira lang ng ibang buhay? Is it noble? Is it something new for you? O luma na lang? Is it kind? Or, if I will say, charitable sa iba? Mga kapatid kay Kristo, para lagyan natin ng pagkakaunawa ng ating pagkakaisa bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, alalahanin, pag-isipan kung ano ang naririnig. Kadalasan kasi di na tayo nag-iisip. Kadalasan doon ang sanhi ng pagkakawatak-watak. First T, think. Ang ikalawang T ay talk. Think, talk, pag-usapan. Ano ba ang sanhi ng kadalasang pag-aaway ng mag-asawa? Hindi pera, hindi rin yung ibang tao, hindi yung mga problema. Ano ang sanhi ng pag-aaway ng mag-asawa? Hindi nag-uusap, talk. At kadalasan, yung hindi pag-uusap, baon na baon, bibit-bitin ng ilang araw. May rule ang mga magulang ko kung sila ay nag-aaway. At ano yun? Hindi matatapos ang araw na hindi sila nag-uusap. Hindi ko sinabing hindi sila nagbabati. Nag-uusap sa nangyari sa magdamagang araw. At kadalasan kasi, sa isang komunidad, yun ang rason kung bakit nagkakawatak-watak, hindi nag-uusap. May instructions ako lagi, lalo na nung ako'y nasa seminary pa bilang formator. At ang sabi ko, walang mag-uusap sa group chat. Mag-usap sa personal. At kadalasan kasi, ang away nag-uumpisa sa group chat. Kasi hindi nagkakaintindihan. Tama. Sa mga magkakaibigan, kung hindi nila gustong isang kasama nila, gagawa pa sila ng ibang group chat. May meeting after the meeting. Pero mga kapatid kay Kristo, it is better for us to talk among ourselves. Dear brethren, ang pagkakaisa ay nag-uumpisa kung tayo nag-uusap ng matino. Ako, marami na rin yan sa nangyayari sa politika, hindi na nag-uusap. Yung sarili lang ang kinakausap. Kung gusto natin na tinanais natin ang tunay na pagbabago ng ating selebrasyon ng komunyo, talk, this is our way for us to be truly united. Think, talk, ang huli ay tap. Think, talk, and tap. At times, we need also to appreciate others in their ways of contributing for the welfare of our community. In one way or another, lalo na sa ating mga parishioners, have you said your thank you for all our ministers? Paminsan-minsan, tap them, thank you for serving. Tap them and be grateful to them. Sa mga anak ninyo, be grateful to them. Tap. Sa inyong mga magulang, at times be also appreciative. Tap. Mga simple gestures, how to be grateful to them. Tap. It is our way for us to truly remain our communion for each other. Minsan, kahit sa simpleng pasasalamat, na umuusbong ang pagkakaisa natin bilang isang komunidad. Mga kapatid kay Kristo, sa ating selebrasyon ng Banal na Eucharistia, ang Diyos pinapaalala sa atin
ang tunay na pagkakaisa ay nakasentro at nakaugat sa pagkakaisa ng Diyos. Pero hindi nagtatapos lang iyon sa Diyos. Inihanayaan tayo na magkaisa bilang isang komunidad. We need to think, we need to talk, and we need to tap each other. Ang salitang devil ay hango sa Griegong diabolos, nang ang ibig sabihin ay he who divides. Ang sanhi ng pagkakawatak-watak. Kung ikaw ay kampon ng pagkakaisa, kilala mo na kung sinong sinusundan mo. Pero kung ikaw ang sanhi ng pagkakawatak-watak, kilala mo na rin kung saan ka sumusunod. Amen.